pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Samuel 17:45-49. Pagkatapos ay sinabi ni David kay Goliath, "Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita at pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa himpapawid at sa mababangis na hayop sa lupa sa araw na ito, upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel, at upang malaman ng buong kapulungang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa aming kamay." Ang labanan ay sa Panginoon. Dahil sa takot kay Goliath, ang Israel ay hindi makalaban sa mga Pilisteo. Ngunit nilabanan at napatay ni David si Goliath gamit ang tirador at isang bato. Nagtagumpay si David dahil ang labanan ay hindi sa Israel o kay David. Ang labanan ay sa Panginoon. Tayo ay dinidigma ng diablo at ng kanyang mga kampon. Ngunit tayo ay makakalaban at magtatagumpay dahil ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang lakas. Magagamit natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Awit 44:4-8. Ikaw ang aking hari at aking Diyos, na nag-utos ng kaligtasan para kay Jacob. Sa pamamagitan mo'y itutulak namin ang aming mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong pangalan ay tatapakan namin ang mga sumasalakay sa amin. Sapagkat hindi ako magtitiwala sa aking pana, ni ililigtas man ako ng aking tabak. Ngunit iniligtas mo kami sa aming mga kaaway, at ang mga napopuot sa amin ay inilagay mo sa kahihiyan. Sa pamamagitan ng Diyos ay patuloy kaming nagmamalaki, at sa iyong pangalan magpakailanman ay magpapasalamat kami. Magpakalakas sa Panginoon. Patuloy tayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot natin ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang tayo'y makatagal laban sa mga pakana ng diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilibang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin natin ang buong baluti ng Diyos upang tayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na natin ang lahat ay tumayong matatag. Santiago 4:6-10. Ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagbataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa, at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kanyang itataas kayo.
magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo magtatagumpay laban sa diablo gamit ang sariling kakayahan o kakayahan ng sino mang tao. Magpakumbaba at sumampalataya sa Diyos. Masikap na hanapin siya at manalig na siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kung nagkasala, ipahayag ang kasalanan at humingi ng patawad sa Diyos. Tanggihan ang sarili, pasanin ang krus at sumunod kay Jesus. Talikdan ang kasalanan at lumaban sa diablo. Ang diablo ay nagapi na ni Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus ay lalayo ang diablo sa iyo. Sabihin sa Diyos, "O pagkalooban mo kami ng tulong laban sa kaaway, sapagkat walang kabuluhan ang tulong ng tao. Kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan, sapagkat siya ang tatapak sa aming mga kaaway." Juan 16:31-33. Sinagot sila ni Jesus, "Ngayon ba ay sumasampalataya na kayo? Narito ang oras ay dumarating at dumating na nga na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa kanyang sarili at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Subalit hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay kasama ko. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan." May kapayapaan kay Jesus. Ipinakilala ng Panginoong Jesus ang Ama at ang sarili niya na isinugo ng Ama. Bilang isinugo, wala siyang ginawa mula sa kanyang sarili. Ang sinabi niya ay ang mga itinuro sa kanya ng Ama. Ang ginawa niya ay ang ginagawa ng Ama. Nagawa ito ng Panginoong Hesus dahil kasama niya ang Ama at hindi siya nag-iisa. Siya ay namuhay sa Ama. Inialay niya ang kanyang sarili para sa ating kasalanan bilang lubos na pagsunod sa Ama. Siya ay binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Winasak na niya ang diablo at mga gawa nito. Dinaignan niya ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay may kapayapaan sa Kanya. Pinalaya ni Jesus. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya." Tayo ay pinalaya ni Jesus nang tayo ay nanalig na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, na namatay para sa ating kasalanan, inilibing at binuhay na muli ng Ama. Siya ay nahayag upang mag-alis ng kasalanan at sa Kanya ay walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagkakasala dahil ipinanganak ng Diyos. Nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Si Kristo ay nananahan sa atin ngayon, kaya tayo ay may buhay na walang hanggan. Si Kristo ay nasa atin at siya ang ating pag-asa ng kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at
at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.